Lakers kukunin ang 7-foot center mula Toronto Raptors pagdating ng off-season, pero bago yan Denver Nuggets, may kinakaharap na malaking desisyon ngayong off-season, lalo na kung matatalo sila bukas sa Game 7 ng kanilang playoff series kontra OKC Thunder. Alam naman natin na tinanggal na ng kanilang koponan ang longtime head coach na si Mike Malone, isang malinaw na senyales na may malaking pagbabago na gustong gawin ang Denver front office. Pero ang mas malalim na problema, kulang na ang Denver ng solidong role players na nakapalibot kay Nikola Jokic. Noong 2023, nasungkit nila ang championship sa pangunguna ni Jokic, kasama ang core ni na Aaron Gordon, Jamal Murray at Michael Porter Jr. Pero hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon ng kanilang mga dating role players tulad ni na Bruce Brown, Jeff Green at Kentavious Caldwell-Pope, mga veteranong nagbigay ng grit at stability sa buong playoff run. Ngayon tanging si Westbrook na lang ang maituturing na solid contributor mula sa bench, habang puro bata ang natitira sa kanilang second unit. At kahit noong trade deadline nitong February, hindi kumilos ang Nuggets para kumuha ng panibagong puwersa. Isang desisyon na ngayon tila bumabalik sa kanila. Dahil kulang ang depth, napipilitang maglaro ng mahabang minuto ang kanilang starters, lalo na si Nikola Jokic na tila pagod na sa huling mga laro. Kaya kung gusto ng Denver na muling maging championship contender, kailangan nilang gumawa ng galaw ngayong off-season. Pero dahil sa limitado na rin ang kanilang cap space, wala silang luxury na basta-basta lang kumuha ng bagong talento. Ang natitirang option, magbawas ng malaking kontrata. At ang pinakatinitingnan ngayon na i-trade ay si Michael Porter Jr. May kontrata pa si MPJ hanggang 2027-28 season at sa kabila ng kanyang shooting ability at tangkad, bumaba ang kanyang performance nitong playoffs. Matatandaan na nagtamo siya ng shoulder injury laban sa Clippers na ayon sa reports ay nangangailangan ng surgery. Pero pinili ni MPJ na huwag ipa-surgery ang balikat para makapaglaro pa rin sa playoffs. Ang problema, hindi naging maganda ang epekto. Sa Game 5 at Game 6 kontra OKC, bumagsak ang kanyang laro at pinagsamang 5 points lang ang naitala niya sa dalawang crucial games. Oo, malaki ang ambag ni Porter Jr. sa championship run noong 2023, pero kung ang goal ng Denver ay makabalik sa tuktok, maaaring panahon na para i-trade siya kapalit ng mas consistent at available na role players. At isa sa mga posibleng destinasyon, Los Angeles Lakers. Kung gugustuhin ng Denver, maaari nilang i-trade si MPJ kapalit ng package na kinabibilangan ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt, mga role players na may depensa, hustle at playoff experience. Solid at malaking tulong ito sa Denver Nuggets. Mabibigyan nila si Jokic ng mga kakampi na mas fit sa modernong style ng laro, lalo na sa transition defense at perimeter shooting. Samantalang para sa Lakers, ito ang eksaktong kailangan nila, isang sharpshooter na may size na kayang mag-spread ng floor at umiscore off the catch. Kapag gumaling na ang shoulder injury ni Porter, malaki ang posibilidad na bumalik na rin ang dati niyang laro. Lalo na ngayong season, nag-average siya ng 18.2 points, 7 rebounds at 2.1 assist per game. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa trade na ito? Dapat bang i-let go na ng Denver si MPJ or bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon? Samantalang ang Los Angeles Lakers, may isang realistic at solidong trade target ngayong off-season. Isang 7-footer na kayang magbigay ng rim protection, rebounding at efficient scoring sa paint. At ito nga ay si Jakob Poeltl mula sa Toronto Raptors. Sa ngayon, may kontrata pa si Poeltl na nagkakahalaga ng $60 million over 3 years na tatagal hanggang 2026-27 season. Kaya kayang-kaya itong kunin ng Lakers gamit ang trade package na kinabibilangan ni na Maxi Kleber, Gabe Vincent at isang 2031 first-round pick. Magandang fit si Jakob Poeltl sa Lakers dahil ngayong season nag-average siya ng 14.5 points, 9.6 rebounds at 1.2 blocks per game habang may shooting percentage na mahigit 62% sa field. Isa siyang classic big man na hindi mo kailangan bigyan ng maraming bola pero marunong sa positioning, pick and roll situations at may magandang timing sa weak side defense. Mga bagay na swak para kay LeBron James at Luka Doncic sa half-court offense ng Lakers. Sa depensa naman, malaking tulong ang presence ni Poeltl sa ilalim, lalo na kung may mga laban sila kontra elite slashers or scoring bigs sa West. Para naman sa Toronto Raptors, hindi rin masamang kapalit ang makukuha nila. Si Maxi Kleber ay stretch big na kayang tumira sa labas at magbigay ng floor spacing para sa mga batang core ng Raptors, habang si Gabe Vincent ay veteran guard na may playoff experience at pwedeng tumulong sa leadership role sa backcourt. Dagdag pa ang 2031 first round pick na malaking asset para sa long-term rebuild ng Toronto. Solid talaga itong galaw para sa Lakers. Kaya nilang pasanin ang kontrata ni Jakob Poeltl nang hindi naaapektuhan ang cap flexibility nila, habang nakakakuha sila ng quality center na hindi demanding sa opensa at maaasahan sa depensa. Pero kayo mga idol, anong tingin nyo? Tama lang ba na targetin ng Lakers si Jakob Poeltl bilang kanilang bagong starting center? O may mas bagay pa bang piraso para sa sistema nila? Comment down below at pag-usapan natin yan.